Sa pagtatapos ng makasaysayang state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Tokyo, Japan, balikan natin ang mga matagumpay na kaganapan nitong mga nagdaang araw. Straight from the airport, agad na kinita ni Pangulong Marcos Jr. at ng unang ginang ang Filipino community. Puno ng kantahan at kasiyahan ang mainit na pagsalubong na ito. Mataas na pagpupugay ang iginawad sa Pangulo, sa unang ginang at sa buong Philippine delegation sa ginanap na state call on their majesties the Emperor and Empress of Japan. Si Pangulong Marcos Jr. ang ikatlong world leader na tinanggap ng Emperor ng Japan sa isang state visit mula nang siya'y maupo sa trono noong 2019. Sa larangan ng kalakalan at negosyo sa iba't ibang industriya, dinaluhan ng Pangulo ang isang roundtable meeting kasama ang mga nangungunang negosyante ng Japan. Nagpasalamat ang Pangulo sa kanilang mahalagang kontribusyon sa pagnenegosyo sa Pilipinas at sa kanilang interes na palawakin at palawigin pa ang kanilang mga operasyon sa bansa. Positibo ang naging pagtanggap ng mga negosyante sa pagpupulong na ito, kung saan nakasiguro ang Pilipinas ng hindi bababa sa 3.4 billion US dollars o mahigit 210 billion pesos na karagdagang pamumuhunan. Inimbitahan din ng Pangulo na magsalita sa National Diet o ang Kongreso ng Japan na isang karangalang bihirang ipagkaloob sa isang foreign leader. Nakipagpulong din siya kay Japanese Prime Minister Takaichi Sanae na nagbibigay diin sa lumalawak na kooperasyon, matatag na pagkakaibigan at matibay na pagtitiwala sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Sa July 2026, ipagdiriwang natin ang 70th anniversary ng normalization ng Philippines-Japan diplomatic relations. Kaya naman mas makabuluhan at napakalaga ng pagbisitang ito. Mula sa kalakaran, pagnenegosyo, paglikha ng mga trabaho, pagtulong sa infrastruktura at iba't ibang teknolohiya. Ang state visit na ito ay hindi lamang tagumpay ng Pangulo, kundi tagumpay ng sambayanang Pilipino.